Hi guys! Konnichiwa! Umagang kay ganda. Ulam namin for lunch, itong ginisang sayote. Share ko lang, apakasimple lang ng ulam namin. Pero masustansya naman. Yes! Si-share ko lang kung paano magluto ng simpleng ulam, yung mga pangmadalian luto lang, gisa-gisa lang, ganun. At hinanda ko na nga itong gagamiting mga ingredients. Meron nga tayong kamatis na murang-mura ngayon, sibuyas at bawang na binili pa namin sa Balintawak, Palengke. At yung gulay na igigisa, ang sayote. Ayan, ready lang natin lahat yan. At bago nga lahat, syempre mag-aamak o magsisiga muna tayo ng apoy dito sa Kalandi Uling. Dito nga ulit namin lulutuin. At may share nga lang sa inyo guys, itong kapatid kong panganay, magpiprito sana ng scrambled egg. Kaya kung mapapansin nyo, panay tawa kami dyan. Kasi naman yung egg na piprituhin niya, nasa baba nitong lutuan. Binalaan na nga ni Ate Maduyan. Yan yung nakaping na baka malaglagan nga ng mga abuyan kasi nasa baba lang talaga niya nilagay. May lamesa naman, dyan talaga niya sa ibaba na pili ilagay. Abay, hindi nakinig. Ayun, hindi nga nagkamali itong si Ate Mado. Kakagisan niya sa niluluto niyang ulam, biglang nalaglag yung kahon. At eksakto pa nga dun sa mismong mangkok na may scrambled egg. Itong panganay namin, sinabihan niya na lang yung sarili niyang angat. What? Ayan, hindi kasi nakikinig. Ayan, tuloy, napabili ka ulit ng bagong egg na doble gastos pa. Sayang nga, hindi ko nakuhaan ng video. Busy-busy na rin kasi ako dito sa paggisa. Ginisa ko na nga itong bawang, sibuyas, kamatis. Tsaka inilagay na itong paborito namin panahog, ang sardinas. Ayan, yung isa nakabili na ng bagong egg. Ilalagay niya rin pala sa ginisa niyang baboy. Uso kasi makinig kapatid. Tingnan niyo si Ate Mado, hindi pa nakakamubon sa egg na naabuhan, panay tawa pa rin. So, nakita nyo nga guys, nilagyan ko na ng tubig itong ginisang sardinas. Nilagyan ko ng tubig yung lata para maubos yung katas ng sardinas sa loob. Nilagay ko na nga rin yung siling green. Antayin na lang natin kumuluyan para yung gulay naman ang sunod na ilagay. Tinimplahan ko na rin pala ng paminta, asin at magic sarap yan. Yung isa nakapagluto na, ang taba no. Ang lakas kasi kumain yan guys. Hindi mapili sa pagkain yan kaya ganyang kataba. Sa kabaliktaran, di rin siya makamubon sa egg niya, panay tawa pa rin. Ito nga palang kawali, nilalagyan ko ng use all. Si Ate Madu naman ang magpiprito ng Shanghai dito. Dahil kumulo na, wag na magpatumpik-tumpik pa, ilagay na natin itong hiniwang sayote. Ulam nga pala to doon sa kabilang bahay, guys. Ako lang ang nagluluto dito para makatipid sa bahay ng gasol. Kung may kahoy naman, bakit hindi magtipid, diba? Kamahal pa naman ang gas ngayon. Malapit na mag-1,000, nakakaloka. Ang mamahal na talaga ngayon. Tingnan nyo nga si Ate Madu, napapango na yung ilong sa mahal ng mga bilihin. Char, yung usok at init kasi napupunta sa mukha niya. Nagpiprito lang yan ng lumpiang Shanghai. So, ito na guys, kumukulo na rin itong niluluto kong sayote. Medyo hilaw pa nga yung gulay, kaya pakukuluan pa natin na mabuti yan. Ayan, yung Shanghai, nung kasal pa yan, nasa freezer lang. Wow! Makalipas nga ang ilang minuto, lumambot na rin itong gulay. Pwede na ipadala sa kabilang bahay. Okay na, natimplahan na rin yan guys. At ito nga si Ate Nini, panay sungkit ng mangga. Naubos na kasi yung nasa baba, kaya yung nasa taas naman ang pinupuntirya. Si Buntis nga lang din kasi ang nakaubos ng mangga sa baba niyan. Kala mo naman itong si Ate Nini, makakanguya ng mangga. Ang lakas manguha no? Kakain na nga ako guys. Wala pa kasi akong almusal, kaya mauna na ako mag-lunch. Don't forget to follow, like, and share. Bye-bye!